Peter, tingnan mo na natin dito. Ready ko na, wait, para sabay-sabay tayo. Okay, wait up. Orang pa! Orang pa! Orang pa mga kababayan! Mga kapatid kong Pilipino! Driver, pumabot ka dito. Sige, sige. Ayaw na. Okay na. Ginawabot. Kapatid. Dito lang. Wala na. Okay na yan. Wala na. Diyan na. Okay na, final, go. Oh, hindi ko ang kaninang sinasabi ko mga kapatid. Wala na tayong mic. Wala na tayong sound. Okay na. Inuulit ko ang ating sinasabi kanina mga kapatid ay hindi tayo naparito kagaya ng ibang mga grupo na tinatapunan ng putik basura ang mga kapulisan sapagkat tayo ay naparito upang hindi labanan ang mga kapulisan kung hindi labanan ang korupsyon sa ating bansa. Hindi po pwede na matapos ang taong ito na hindi makapanagot ang mga politiko kumain sa bayan ng tao. Hindi pwede na dumating ang December na mag-celebrate ang mga congressman, anak ng congressman at ang mga politiko na ang gagawin nilang pera sa kanilang Christmas, sa kanilang party, sa kanilang bakasyon ay pera ng taong bayan. Hindi pwede na matapos ang administrasyong ito na hindi may pakulong si Martin Romualdez at si Sadico. Kami po ay nananawagan ni Mr. President Bongbong Marcos. Ano bang klaseng investigation ang kailangan ninyo? Hindi ba sinabi na ng Vizcaya family? Hindi ba sinabi na ni Congressman Towing na sangkot sa pagnanakaw si Sadico pati si Martin Romualdez? Anong investigation ba ang kailangan? Ang taong bayan hindi naniniwala Bongbong Marcos na may patutuhan at may mapupuntahan ang investigation ito. Paano naniniwala ang taong bayan na may mapupuntahan ng investigation ito kung ang nag-iimbestiga ay sangkot sa nangawang sa gobyerno? Kaya ang taong bayan, Mr. President, patigan sa tagapagsalita ng palasyo na si Claire Castro, kung ikaw ay sinungaling, huwag mong ginamit ang taong Pilipino. Sinungaling! Pinuhin mo, saan man ang nagaling ang fake news, hindi ba sa tuwangan ng Pangulong Bongbong Marcos? Nung sinabi niya sa kanyang zona na mahigit 5,500 ng flood project na natapos. Yan po ay sinabi ni Miguel. Ngunit ang tanong ng taong bayan, Mr. President, saan mo nilagay ang 5,500 na project control dito sa bansa? Hindi kami maniniwala sa mga politiko at hindi kami maging sunod-sunuran sa mga congressman na walang ginawa kung hindi kainin ang pera ng taong bayan. Bongbong Marcos, mahiya ka naman. Martin Romualdez, mahiya ka naman. Pati ikaw, Sadico, mahiya kayo. Pati sa mga anak ng kontraktor at politikong kumakain sa pera ng taong bayan. Pinuhin mo kung gaano ka walang hiya ang mga anak ng politikong kurakot pati anak ng mga kontraktor. Hindi sila nahihiya mag-flex ang mga kayamanan nila. Pero ang mga kayamanan yan ay galing sa ating mga Pilipino. Tingnan nyo si Jen Alonte, pati si Galinto, kumakain sa ibang bansa, nagkakahalaga ng 759,000
Samantala ang mga Pilipino, may mga bata na tutulog na walang makain. May mga Pilipino lumulusong sa baha habang ang mga politiko ay nagpapakala. Mga kapatid kong Pilipino, lahat ng sangguniang kabataan, mga young leader at taong mamamayan sa Pilipino, huwag na tayong magbinibiyan, huwag tayong magbulag-bulagan sapagkat napakatagal na niluloko lang tayo ng gobyerno ng Pilipinas. Tama na ang nagawan! Tama na ang korupsyon! Mr. President, hindi niyo na po mabubudol ang Pilipino sapagkat ang mga Pilipino ay hindi po kumakayan mo. Ang Senado! Marcos magnanakaw! Marcos magnanakaw! Marcos magnanakaw! Magnanakaw si Marcos! Mga Pilipino, gumising na tayo sa katotohanan. Huwag na tayong magbibigyan sa matatamis na salita ng politiko at mga congressman na nagpapahirap sa ating bansa. Sila ang dahilan kung bakit ang mga Pilipino hanggang ngayon ay naghihirap dahil sa mga politiko merong sariling interes. Pag sila ang naupo at nanalo, wala silang inisip kung hindi paabay ng termino nila at nakawin ang pera ng taong bayan. Tama? Kaya mga kababayan, hindi tayo susuko hanggat hindi makukulong si Martin Romualdez pati si Zaldico at iba pang mga congressman na sangkot sa nagawan sa gobyerno. Lalong-lalo na si Bongbong Marcos na siya ang ulo ng lahat ng buhaya na ito sa gobyerno. Siya ang nagpapaintulog sa mga nagawan dito sa gobyerno kung gaano kawalang hiya ang gobyerno ito sa ating mga Pilipino. Pinababoy nila tayo ay ginagawa ng basura sa bansa na parang wala lamang sa kanila. Pag sila tumatakbo sa eleksyon, lahat sila nangangako sa ating mga Pilipino. Pero pag sila ang naupo at nanalo, wala na silang pakialam sa ating mga Pilipino. At dahil dyan, thank you very much. Mabuhay ang Pilipino. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban! 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 The people united will never be defeated! The people united will never be defeated! The people united will never be defeated! The people united will never be defeated!